Ang kwento ni Moby Dick ay tungkol sa isang napakalaking puting balyina na tinawag na Moby Dick, na sumisimbolo sa hindi mapilang kalikasan at ang paghaharap ng tao sa kanyang limitasyon. Narito ang buod ng kwento. Ang nobelang, Moby Dick, ay inulat ni Herman Melville sa nailathala noong 1851. Ang kwento ay nagsisimula sa paglalakbay ng barkong Pequod, na pinamumunuan ni Kapitan Ahab. Si Ahab ay isang mayamang mangangaso ng balyina na maaaring magmatinding galit at paghihiganti sa isang paglalagay ng balyina na tinatawag na Moby Dick. Si Moby Dick ay isang napakalaking balyina na nagdulot ng matinding pinsala kay Ahab noong nakaraang paglalakbay nito. Nawalan si Ahab ng kanyang binti sa pag-take ni Moby Dick, sa mula tanghali, siya naging obsesyon sa paghihiganti sa balyina. Ang pangunahing tauhan ng nobela ay si Ismael, isang mangingisda na sumali sa paglalakbay ng Pequod. Nakilala niya si Queequeg, isang harpunero na naging kanyang matalik na kaibigan. Sa paglalakbay, nakita nila ang iba't ibang uri ng tao at kultura, ngunit ang tunay ng paglalakbay ay ang paglalakbay at ang paghuli kay Moby Dick. Sa paglipas ng panahon, ang paglalakbay ay nag-isang paghanap ng paghihiganti para kay Ahab, na handang ipagsapalaran ang buhay ng mga tao hanggang makaha ang kanyang hinahangad. Ang mga tauhan ng Pequod ay nahati sa dalawang grupo, ang mga sumusuporta kay Ahab at ang mga hindi sang-ayon sa mga plano. Sa huli, nakaharap ni Ahab si Moby Dick sa isang matinding labanan. Gayunpaman, sa halip na makuha ang kanyang paghihiganti, si Ahab ay naging biktima ng kanyang sariling obsesyon. Ang barko ay nawasak, at tanging si Ishmael lamang ang nakaligtas sa sakuna. Ang nobelang, Moby Dick, ay isang malalim na pag-aaral sa kalikasan ng tao, ang paghaharap sa hindi mapagyarihan ng kalikasan, at ang mga tema ng paghihiganti, kabaliwan, at pag-iral. Ang kwento ni Moby Dick ay patuloy na kinakilala bilang isa sa mga pinakadakilang nobela sa kasaysayan ng panitikan. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan, magtulad ng ibahagi, sa mag-subscribe.